Tinututukan ng mga otoridad ang mga rutang dinaraanan ng mga truck kasunod ng mga aksidente nangyari nitong nakaraang araw. Kasama rin sa binabantayan ng mga pangunahing kalsada na lalo pang bumibigat ang trapiko ngayong magpapasko. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Igang, good morning. Talaga naman patindi na ng patindi yung nararanasan nating traffic, lalo't ngayon kaliwat kanan yung mga Christmas parties at shopping. Kaya naman ilan nating mga kababayan dumidiskarte na para hindi ma-late sa kanilang pupuntahan. Galing pang Kamarin sa Caloocan ng high school teacher na si Lodovico. Dahil ayaw niya maabutan ng rush hour, maaga siyang bumabiyahe. Kinakailangan maaga akong magising tulad ngayon para yung pupuntahan ko ay hindi ako malilate. Kaya pagpasok sa school, hindi ako malilate. Ganyan din ang arawang diskarte ni Nene na papasok sa kanyang trabaho sa kantin malapit sa North Avenue. Agahan na lang po, mag-adjust ng oras. Opo. Kagaya ngayon, adjust kami ng oras kasi traffic po, lalo umaga. Pahirapan ng araw ang pagsakay tuwing umaga. Mas tumala pa ang traffic ngayong papalapit na ang Pasko. Sa season na ito, so maraming mga namimili na. So busy na sila sa paghanda ng Pasko, bagong taon. Daming traffic talaga. Lalo na ngayong December. Marami din na kasi namimili eh. Maraming namimili para sa pamasko siguro. Ramdam din niya ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Grabe talaga traffic. Hindi, walang pagbabago, mas lalong lumalala. Tagalan talaga, sir. Number 1, tiyaga. Sipag, yun lang. Ang choice naman ng ibang pasahero, mag-book ng motorcycle taxi. Malala talaga yung traffic, pero sa panahon natin ngayon sa December, talaga ang traffic lang talaga. Umiwas lang talaga naman kami dun sa traffic talaga. Sumisingit lang kami dun sa mga eskinita na pwede kami dumaan dun. Yun, dumidiskarte lang talaga kami. Ang Land Transportation Office o LTO, magde-deploy ng karagdagang personnel ngayong holiday season. Kabilang sa mga tututukan ng mga pangunahing ruta kung saan dumaraan ang mga truck. Lalo pat dalawang magkahiwalay na aksidente ang naitala nitong mga nagdaang araw sa Metro Manila na kumitil sa buhay ng 5 tao. Samantala, ito yung sitwasyon dito sa southbound lane po ito ng EDSA Cubao. Hindi pa naman ganun karami yung mga sasakyan. Actually, mas matindi pa yung traffic kaninang bago mag-alas 6 ng umaga. Ngayon naman ay dire-diretso lamang yung daloy ng mga sasakyan dito. Bahagya na iipon lamang pagdating doon sa intersection ng Aurora Boulevard. Pero ayon sa MMDA Metro Base, wala naman naitalang mga aksidente dito sa kabaan ng EDSA. Doon po sa northbound lane naman ay mas maluwag yung sitwasyon ng traffic ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.